morning po sa ating lahat. It is indeed the day that the Lord has made. Let us come together and worship our God. The Bible says in Psalms 145 verse 3, "Great is the Lord and greatly to be praised, and his greatness is unsearchable." Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy part throughout the universe display.
Yes, Lord. We thank you, Lord God, for you have been faithful to us for one whole year, Lord. And for the coming year, Lord, we know that you will be faithful just as you are to us, Lord God. So we give you all the glory and honor. In Jesus' name, amen. Morning po sa bawat isa and welcome po sa live streaming ng Faith in Christ, Jesus Ministry. Sa lahat ng member po, magandang umaga po sa bawat isa. Inaanyayahan ko po ang bawat isa na buksan ng ating Bible sa Matthew chapter 1 verse 18 to 25. Akin pong babasahin at makikita nyo po sa ilalim ng screen at ipapakita yung mga babanggitin kong verse. Sa verse 18 po, ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Verse 19, isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niya mapahiya si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Verse 20, samantalang iniisip ni Jose ito, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Verse 21, manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Verse 22, nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan kasama natin ng Diyos. Verse 24, nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon, pinakasalan niya si Maria. Lastly, verse 25 po, ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa may panganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan nga niyang Jesus. Purihin po ang salita ng ating Panginoon. Ayun po, ang aking binasa po is patungkol sa pagkapanganak ng ating Panginoong Jesus. Ito'y upang masabi na ang mga salita ng Diyos ay tinutupad niya. Christmas, alam ko, by the way, belated Merry Christmas po sa bawat isa. Alam ko po, December 27 na at tayo po sa tradition natin is December 25 natin isineselebrate ang Christmas. Pero ang sabi nga po ni Pastor Ray last Sunday, yung preaching niya, is December 25 is not the exact date na ipinanganak ang ating Panginoon at wala din pong nababanggit sa Biblia na December 25 nga po. Pero dahil sa naging tradisyon na every December 25, ito po ay ating isineselebrate bilang isang Christmas. Sa ating mga Kristiyano, lalo na dito sa Pilipinas, September pa lang, pagpasok pa lamang ng Vermont, ay sineselebrate na po ang Pasko. Iba't iba na po ang pinapatugtog na po ang kanta ni Jose Marichan. At ito'y sinyales na malapit na po ang Pasko. Ang tanong po ngayon, why we celebrate Christmas? What is Christmas? Ano nga ba ang kahulugan ng Christmas? Yung iba po para sa atin, sa mga bata, lalo na sa mga bata, is Christmas gift or aguinaldo sa mga ninong at ninang. Pero ngayong taon na to, malamang hindi po masyadong mapalad ang mga inaanak natin dahil may pandemic. At sinabi po ng ating Pangulo na bawal pumunta sa mga bahay-bahay ng ating mga ninong dahil baka magkahawa ng virus. At ang iba naman po, pag December 25 is bonus sa mga nagtatrabaho. At ang iba naman po ay nakukuha nila ang 30-month pay nila. At ang iba naman po ang mga ating mga tita or mga nanay, ito po yung panahon na pagririban ng buhok o pagkukulay ng buhok. Pero ano nga ba ang tunay na kahulugan ng Christmas? Alam niyo po, ang mga decoration natin sa bahay or tuwing Pasko na nilalagay sa ating bahay ay may mga iba't ibang meaning. Evergreen trees were the symbol
of eternal life. Martin Luther introduced them to Reformation Church as a picture of our endless life in Christ by bringing in a tree to his family on Christmas Eve with the candles. So yung Christmas tree na nilalagay natin is symbolize pala niya is eternal life. Candles represent that Christ is the light of the world. John chapter 8 verse 12, again, Jesus spoke to them saying, I am the light of the world. Yung holy or yung mga crown na nilalagay sa ating mga pintuan speaks of the thorn in his crowns. Matthew chapter 27 verse 29. And then twisted together a crown of thorns and set it on his head. They put a staff in his right hand, then they knelt in front of him and mocked him, Hail, King of the Jews, they said. Red is a color of Christmas that speaks of Christ's blood and death. Gifts o regalo na natatanggap natin is represent ng binigay na regalo ng mga wise king nung siya po ay pinanganak, ang ating Panginoon. Bells, kung yung mga bells na nilalagay po natin sa mga pintuan or Christmas tree are associated with ringing our out news o isang balita. Ito po ay balita na patungkol sa pagkapanganak ng ating Panginoon na pinanganak ang tagapagligtas. Candy cane, yung candy cane sa mga bata, makikita nyo sa grocery or siguro natikman nyo na, is J. Represent Jesus, ang initial name ng ating Panginoon. At yung color na puti is purity of Christ. And yung red, nabanggit ko nga po kanina, is the blood of Christ. So may meaning po ang iba't ibang pag sineselebrate natin ng Pasko. Kung isi-search po natin ang meaning ng Christmas sa Google, Christmas is celebrated to remember the birth of Jesus Christ, who Christians believe is the Son of God. The name Christmas comes from the Mass of Christ or Jesus, a Mass service which is sometimes called communion or Eucharist, is where Christians remember that Jesus died for us then came back to life. So yung word na Christmas is nakuha sa pangalan ng ating Panginoon, which is Christ, and Mass is meaning is mass gathering or pagtitipon ng mga tao. Pero anong nga po ba ang meaning ng Christmas? What is the real meaning of Christmas? Ngayong umaga po, ito po ang ating pag-uusapan at ang magiging mensahe ng Panginoon sa atin, sa bawat isa. A reminder for everyone why we celebrate Christmas. The real meaning of Christmas. Yan po yung title ng ating devotion ngayon. Christmas is a reminder for everyone that God came to earth. Ang Christmas po ay pag-alala kung saan ang ating Panginoon ay pumunta sa mundo to introduce himself, para ipakilala ang kanyang sarili. John chapter 1 verse 14, the Word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. Ang isa sa mga meaning ng Christmas po ay pag-alala na ang Diyos ay dumating sa mundo. Na ang isang Diyos ay nagkatawang tao para ipakilala ang kanyang sarili na siya ang tunay na Diyos sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesus. Siya po ay pinanganak sa sabsaban, pinanganak ng isang Birheng Maria. He is God and the only God. Kasi sa panahon po na iyon, ang tao naniniwala sa iba't ibang Diyos, naniniwala sa iba't ibang rebulto. Sinasamba nila ang araw, sinasamba nila ang buwan. At ang Diyos, ayaw po niya yun. Ang Diyos, gusto niya, siya lamang ang dapat sambahin. At ang Diyos ay banal po.
at hindi kaya magpakita sa tao dahil siya ay banal. Mamamatay po ang tao kapag siya ay nagpakita bilang Diyos. Kaya ang ginawa po ng ating Panginoon is nagkatawang tao siya upang ipakilala ang kanyang sarili. Sa pamamagitan ni Jesus, pinakilala niya kung sino ang tunay na Diyos. Yan po ang isa sa mga rason or isa sa mga meaning na dapat alalahanin ng bawat isa. The true meaning of Christmas is God. Ikalawa po, Christmas is the fulfillment of the promise of God. Isaiah chapter 7 verse 14, therefore the Lord himself will give you a sign. The virgin will conceive and give birth to a son and will call him Emmanuel. Hindi pa po pinapanganak ang ating Panginoong Hesus. Nakasulat na sa Old Testament na ipapanganak ang isang Diyos. Ang pagdating po ng ating Panginoong Hesukristo is isang fulfillment sa kanyang salita sa Isaiah. Kaya sinasabi po sa Matthew chapter 18 verse 22, all this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. Isaiah chapter 9 verse 6, for to us a child is born, to us a sign is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Ito po ang isa sa dahilan or isa sa mga meaning ng Christmas is to fulfill His promise. Ng ating Panginoong Hesus, kapag sinabi niya, kapag siya po ay nag-promise, gagawin niya at may isang salita po ang ating Panginoon. God is not a liar. He will bless you. Kung yun yung sinabi ng Diyos na ikaw aking i-bless, magtiwala po tayo. Ikaw ay aking poprotektahan. Magtiwala po tayo. Kapag ang Diyos ang nagsabi, ginagawa po niya. Genesis chapter 28 verse 15, I am with you now. I will protect you everywhere you go, and I will bring you back to this land. I will not leave you until I have done everything that I have promised you. Ano ba nga ang promise ng ating Panginoon sa bawat isa? Jeremiah chapter 29 verse 11, for I know what I have plans for you, declares the Lord. Plan to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and a future. Yan po yung promise ng ating Panginoon na siya puprotektahan ang bawat isa. Siya po ang bahala sa ating future. Matuto lamang po tayo magtiwala sa Kanya at manalig. Ikatlo po, Christmas is a reminder for us or isang pag-aalala dapat showing His power. That God is a powerful, that God can do miracles. Ang pagkapanang pa lamang po ng ating Panginoon isang miracle na. Dahil si Virgin Mary po ay isang birhen at ang tao po hindi pwedeng mag-produce or ang hayop nga lang po di ba? Hindi pwedeng mag-produce ng sarili niya lamang. Kailangan may partner siya. Kaya nung si Virgin Mary, at nabasa po natin kanina sa scripture reading, siya po ay nagdalang tao na siya ay virgin. At isang miracle po iyon na mangyayari sa isang tao. Pero po, ito po ay galaw ng kapangyarihan po ng ating Panginoong Hesus or ating Panginoon.
At sinabi ng anghel na siya ay magbubuntis through the Spirit of God. Ang Christmas is a reminder that God is powerful. At nung panahon po ng ating Panginoon, marami po siyang pinagaling. Yung patay, nabuhay. Yung bulag, nakakita. Yung pilay, nakakalakad. Yung bingi, nakakarinig. Marami pong miracles na ginawa ang ating Panginoon. Ang pagdating ng ating Panginoon dito is pagpapakita din ng kanyang kapangyarihan, kung gaano siya makapangyarihan. Kahit ang kamatayan po ay kanyang natalo. Nung siya'y namatay, pero pagka in 3 days, siya po'y muling nabuhay. Conquering the death. Ang Christmas po, kapag tayo'y magsi-celebrate, alalahanin din po natin na ang kapangyarihan, ang makapangyarihan Diyos ay siya lamang ang dapat purihin at pasalamatan at wala ng ibang Diyos na hihigit sa Kanya. Siya lamang po ang ating Panginoon. Ika-4 po, Christmas, ang isa sa mga meaning po niya is love. Sabi nga po, season of love. Yes. Showing the real love. The unconditional love of God. John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall have not perish but have everlasting life in heaven. Pinakita po ng ating Panginoon ang pagmamahal niya sa tao. Christmas is a reminder for us to celebrate the love of God. Dahil siya mismo po, ipinakita niya at pinaramdam sa bawat isa ang pagmamahal niya. Na siya po ay isang Diyos at ibinigay niya ang bugtong niyang anak, na kaisa-isa niyang anak para sa atin. That's why this Christmas or sa pag-alala po ng Pasko or kapanganakan ng ating Panginoon, alalahanin natin ang kanyang pagmamahal at tayo po'y tinuturuan ng Panginoon na magmahal. Mark chapter 12 verse 31, the second in this, you should love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than this. At ito po ang inuutos ng Panginoon. Magmahalan. Mahalin mo ang kapwa mo. Luke chapter 6 verse 35, but love your enemies and do good and lend, expecting nothing in return, and your reward will be great, and you will be sons of the Most High. For He Himself is a kind of ungrateful and evil man. Pati kaaway po natin, mahalin po natin, sabi ng Panginoon. Ipanalangin natin ang mga kaaway natin, marunong po tayo magpatawad. Love your enemy, love your neighbor. Christmas is about love and spreading the love of God. Ikalima po, Christmas is a reminder, or one of the meaning is forgiveness. Acts chapter 13 verse 38, therefore, my friend, I want you to know that through Jesus, the forgiveness of sins is proclaimed to you. Ang kapanganakan po ng ating Panginoon ay pagpapakita ng ating Ama, Diyos Ama, ang pagpapatawad, ang pagbibigay ng pagpapatawad sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesus. Through Jesus, tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan, sa mga nagawa nating kasalanan at sa mga gagawin pang kasalanan. Sabi nga sa Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death. Ang kasalanan nating mga tao ay kamatayan.
But the gift of God is eternal life through Jesus. Kay Jesus, sa pamamagitan ni Jesus, tayo po'y patatawarin. Ang Christmas po ay isang pag-alala sa pagpapatawad ng ating Panginoon. At wag po sana natin itong kalimutan na tuwing isi-celebrate ang Christmas, ito po ay ang panahon na kung kailan tayo pinatawad ng ating Panginoon. Kaya tayo po, kung sino man po nakagawa ng di maganda sa atin, matuto po tayo magpatawad. Yung mga nakagawang hindi magandang bagay sa ating buhay, mga tao, ito po yung panahon ng pagpapatawad. Hayaan na natin ang Diyos ang bahala sa kanila. Ipanalangin na lamang po natin sila. Kung tayo nga pinatawad ng Diyos, tayo pa kaya na tao lamang? Christmas is a season of forgiveness. Ika-anim po, Christmas or ang kapanganakan ng ating Panginoon, one of the meaning is showing the way in heaven. Ang pagkapanganak po ng ating Panginoon dito sa mundong ito ay magbibigay ng daan sa langit. John chapter 14 verse 6, Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one goes unto the Father except by me. Through Jesus, ang pagkapanganak po ng ating Panginoon is showing the way na siya lamang po ang daan patungo sa buhay na walang hanggan, hindi po ng ating mga gandang gawa or pagsamba kung kani-kanino man. Jesus came to earth to show the way in heaven. Matthew chapter 1 verse 21, sabi nga, she will give birth to a son and you are to give him the name Jesus because he will save his people from their sins. Ang ating Panginoon, ang pagkapanganak niya, ang siya magliligtas sa sangkatauhan sa pamamagitan niya. Christmas is isang pag-alala ang pagdating ng ating Panginoon na siya lamang ang magiging daan patungo sa buhay na walang hanggan. And lastly po, is to give eternal life. Sabi ko nga kanina, di ba? Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God through Jesus Christ is eternal life. Christmas is a celebration of eternal life through Jesus. John chapter 10 verse 28 and to 30, I give them eternal life and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. My Father who has given them to me is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hands. And I and the Father are one. Christmas is a reminder for us, for everybody, na may eternal life after death or after ng buhay natin dito sa mundo ay may eternal life na naghihintay sa atin through Jesus Christ. Kaya po, ang pagkapanganak po ng ating Panginoon ay isang malaking bagay sa bawat tao. Dahil kung hindi po dumating ang ating Panginoon or kung hindi siya naipanganak dito sa mundong ito, ang tao po ay walang kasiyahan, walang joy, walang peace of mind, walang heaven na maghihintay sa'yo.
Kaya ang kapanganakan po ng ating Panginoon, wag na wag po natin kakalimutan na i-celebrate the true meaning, the real meaning of Christmas is about God, about Jesus. Na siya po ay dumating dito sa mundong ito to fulfill His promise, to show His power, to show His love, to show His forgiveness, na siya ay mapagpatawad na Diyos. At eternal life na maghihintay sa'yo pagkatapos ng buhay dito sa mundong ito. The real meaning of Christmas. Once again, Merry Christmas po sa bawat isa. Tayo po'y manalangin. Ama, salamat po sa umagang ito, Panginoon, at muli pinagsama-sama mo kami, Panginoon. At muli aming inalala ang inyong kapanganakan ng iyong anak, Panginoon, na si Jesus. Maraming salamat, Panginoon, at ibinigay mo ang iyong bugtong na anak upang kami maligtas, Panginoon. At pagpapaalala na din, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, na ikaw lamang ang tunay na Diyos at walang dapat ibang sambahin, Panginoon. At salamat, Panginoon, sa pagmamahal mo, Panginoon, at pagpapatawad dahil sa mga nagawa naming pagkakasala, Panginoon. At salamat din po, Panginoon, dahil alam namin, Panginoon, na ikaw lamang po ang makapangyarihan, Panginoon. Na bawat dalangin namin, Panginoon, ay may kasagutan ka, Panginoon, sa mga nangyayari ngayon. Kaya idinadalangin namin, Panginoon, ang kumakalat na sakit, Panginoon, na coronavirus. Lord, kayo po yung patuloy na magprotekta sa bawat isa, Panginoon, and naway mawala na ito, Panginoon, at bigyan mo ng kaukulang karunungan, Panginoon, ang mga scientists, Panginoon, para ma-discover na nila, Panginoon, yung vaccine na dapat makakatalo sa virus na ito, Panginoon. Lord, muli nagpapasalamat kami sa inyo, Panginoon, at napupuri sa matamis sa pangalan ni Jesus.